Isang mapagpala at magandang araw pong muli sa inyong lahat. Welcome pong muli sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. Sa ngayon po ay kami ay naririto sa bayan muli ng Tagkawayan upang ma-allocate itong property na may sukat na 5.2. Ang property pong ito ay along Barangay Road na nasa ating harapan. So mula po dito sa lugar na ito pong may kawayan, itong naagos na ito, mula po dyan yung property, then papababa po papunta doon sa lugar na yan. So ang pinakang frontage po nito dito sa Barangay Road, ito po ay mga 150 to 180 meters mula dito sa lugar na ito hanggang doon sa lugar na yun. So mamaya pupuntahan po natin yung kung saan nagtatapos itong pinakang frontage ng property ito dito sa Barangay Road. Ano po? Dito sa lugar nito o dito sa property ito, karamihan dito ay mga tubigan. Halos yung 5.2 hectares na ito ay tubigan po lahat. So kukunti lang dito yung katihan. Katulad po na makikita natin dito sa harapan ng aking camera. Ang property pong ito ay mayroong source ng tubig. Makikita po natin, ayan o. Sapa, yan po ay nanggagaling doon sa bundok na iyon. Yan po ay hindi nagkakati. Sabi sabihin buhay po ang tubig dito sa lugar na ito. Meron din po itong linya ng kuryente. Pwede rin po ditong maggawa ng mga total, ito po ay mayroong buhay na tubig. Pwede po dito maggawa ng fish pond sa lugar na ito. Yung hindi bahagi ng mga rice land. Diyan po sa lugar na yan, naparayan po yung napakaraming pitak ng tubigan nito. Dito lang po sa lugar na ito, ito po yung pinakangkatihan nila. So may pailan-ilan din po itong mga nyog na makikita tayo sa lugar na yun. Doon mula po doon sa pinanggalingan natin, bumaba po yun papaganon. Tawon then pagdating doon, gumanon, kumadrado po ang property ito. At dito nga po yung nagtatapos sa kabila. Diyan mamaya pagpupuntahan natin yung pinakang last part nitong property. So ito po yung pinakang irrigation nila oh. Ayan. Medyo hindi na lang nga po nagalaw itong mga palayan. So, hindi natin maipaliwanag na dahilan na rahil baka walang puhunan. Kasi napakahirap po ng kumita ng ngayon ng pera para maging puhunan sa pagtatanim ng palay. So itong lugar na ito, napakaganda po nitong gawing fish pond. Ayan po yung tubig na umaagos. Ayan pinakang prensa. So gagawin lang po dito ay kung uhukayin itong gitnang ito, babakuin, then ilalagay dito sa tabi yung pinakang mga lupa na maalis dito. So yan na po, makukulungan na po yan ng tubig at pwede na po nating hulugan ng isda yan. Kahit anong uri ng isda ang ating ilagay diyan. Wag lamang po yung mga isdang dagat. Tayo doon sa may mga tubigan dito o rice land na tinatawag. So ayan po yun, pero mayroong bungad po ng ating tubigan nating nakikita. Ayan. Dito po sa kinatatayuan natin ito po pwede nating paglagyan ng bahay sapagkat ito po yung katihan. Tapos meron pa doon binibenta yung bahay nila. Bahay. Ito po yung sabang pinagkukunan ng tubig nito. Yan po, napakalinaw. Yan po part ng bundok na yan. Yan po yung pinanggagalingan ng tubig. Yan po yung may mga bukal. So umaagos dito sa lugar na ito. Ginagamit na patubig dito sa mga tubigang ito.
Wala po doon sa pinuntahan natin kanina, yung bungad na yun doon, hanggang doon. O yung pinakang frontage nito sa may lugar na yun, makikita po natin yung may mga lunang yun, yung kulay dilaw na yun, yung nyug po yun ang pinakang boundary. So kukodrado po tayo papunta sa lugar na yun. Pupunta po tayo dito sa part ng baba nitong property para makita natin yung bahagi pa nitong looting ito. Ito pong tubigan ay gawa na ito. So inaantay na lang marahil na tumaas yung pinakang punla nito. Doon po sa mga naghahanap ng mga property na mayroong tubigan, isa po ito sa aming inirekomenda sa inyo. Pagkat buhay po ang tubig sa lugar na ito, hindi po ito nagkakati. Kasi nung mga nakaraang araw kami ay dumadaan dito at meron kaming mga nilulukid din mga property sa lugar na yan. Nakikita namin ang lugar na ito na hindi man lang ito na tutuyo. Napakalaki ng gawain dito, mga po pwedeng gawing mga pispan dito. Dito sa left side nating kuan ay mga tubigan. So ayan, mga tubigan po yan. Then dito sa kabilang ito, ay ito pong gitnang ito, pwede po itong halamanan. Ayun, ito ng mga pwede taniman ng mga iba't ibang uri ng mga halaman, mga gulay, kasi meron na itong pagkukunan ng tubig na pandilig dito sa mga halaman. So dito sa lugar na ito, pwede po itong harangan natin itong tubig na ito. Nagagawa po tayo dito, pinaka-presa din kung tayo magagawa ng fish pond dito sa lugar na yan. So napakaganda po niyan. Yan, napakalinaw. At buhay yung tubig, umaagos ang ibig ko sabihin. Ayan. Dito po ay meron pa ilang mga puno ng niyog na tayong nakikita. Ito, kagaya punto natin sa aring harapan. Napakarami po nito, yung tinatawag itong kalagumay. Ito po yung mga ginagawang yung mga ginagawang banig. Ayan. Banig, sambalilo, or yung mga bayong. Yan po yung mga ginagawang ganun. So may mga tanim po pala dito, mga puno ng saging. Ayan, sa lugar na yan, oh. May mga fruit bearing din po tayong nakikita. So yung tubig ay napakalinaw. Malalim ang tubig dito sa lugar na ito. So napakasarap ditong maligo, oh. So, medyo napaaga-agalaang ng dating. So ayan, oh. Napakalinaw ng tubig. Ito po yung napakarami nitong ginagawang mga banig or bayong. Makikita natin dito sa ating harapan itong porsyong ito. Then yung lugar na ito sa harapan, nakikita natin yung napakaraming mga tanim na iba't ibang uri ng saging ito. So mga nakikita ko dito, may mga saba, mga turdan, or lakatan. At meron din po itong pailan-ilan ng mga tanim na mabababa pang nyug. May mga fruit bearing, mayroon katulad po niya, makikita natin yung mga mangga, may dalan-dalan, ayun, nakikita natin yung sa lower na yun din. Ito po yung mga mangga, yan hilira, yan pa ganun. Kaya napakarami rin po nitong tanim, maliban dito sa mga nakikita natin ito sa ating pinuntahan kanina.
pala sa lugar na ito ay pasok ang sasakyan. Ayun, makikita po natin yung mayroon dong kotse. Ano po. So dito pala sa lugar na ito ay pwedeng ipasok yung mga 4 wheels kung tayo po ay may 4 wheels. Mamaya doon po sa huli ng aking video, sasabihin ko po, nalimutan ko pong alamin ang layo nito mula doon sa bayan ng Tagkawayan, then mula doon sa National Highway hanggang dito sa lugar na ito. Pwede rin po itong pagtaniman ng mga mais. Yan, napakalawak po pala ng parang nito hanggang doon sa lugar na yun. Then yung property mula doon sa lugar na yun, gumanon, kumana, dumiretso hanggang doon. Sa nakikita natin yung parang. Then kumudrado hanggang doon sa may mga niyog na yun, nakikita natin. Medyo malaki nga po itong 5 hektarya yung ito, 5.2 hectares. Okay, doon po sa mga naghahanap ng mga lupa na mayroong tubigan, ito na po ang inyong hinahanap. Maaliwalas ang lugar na ito. Yan, tanaw pa ang mga kabundukan. Diyan ang gagaling yung source ng tubig o yung mga bukal sa kabubundukan yan. Buhay na buhay pa yung mga puno ng kahoy, marami. Kaya possible pa dyan yung mga tubig. Okay, hanggang dito na lamang po ang aking video at nakikisuyo po muli ako sa inyo. Paki-like and share na lang po ng aking ina-upload na video. At ang pagla-like at pag-share po ninyo ay isang napakalaking pasasalamat na namin sa inyo. Muli, isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po.